pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, na makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay ng mga bangka. Pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabbi, kailan pa kayo rito?" At sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano pong dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipapakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin niyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat niyong malamang, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," wika ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin, hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay pinagninilayan po natin ang bahaging ito ng Ebanghelyo na pagkaraan ng Panginoon ng pangangaral at paggawa niya ng mga kababalaghan, pagpapakain ng mga tao, at nakita nila ang himala ng pagpaparami ng Panginoon ng tinapay. Lumulan sila ng bangka at lumunsad patungong Capernaum. At dito natunghayan po natin kung paanong yung mga tao na nakasaksi ng kababalaghan ng Panginoon, nakasaksi ng pagpaparami ng Panginoon ng tinapay, patuloy pa rin sumusunod sa Panginoong Diyos. Nakita nila na lumulan ang Panginoon at ang mga alagad sa mga bangka. At sabi nga po sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, nauna pa sila doon sa tinunguhan ng Panginoon. Tapos ang tanong ng mga tao, "Rabbi, kailan pa po kayo narito?" Pag naririnig, nababasa ko po ito, natatawa ko kasi para bang gusto mo sabihin sa mga tao, kunwari ka pa. Hindi mo alam na nandito ako, nakita-kita naman na tayo doon, nakita niyo ako, nakakain kayo, nangaral kayo, tapos sabihin, "Kailan pa po kayo narito?" Pero doon makita po natin, yun ang disposisyon ng mga tao na
Talagang sinusundan nila ang Panginoon. At sana tayo ganun din. Ganun din tayo kasugid. Na talagang sinusundan natin ang Panginoon. Nangyayari po kasi ngayon, kumisan, tayo pa inaanyayahan, tayo pa yung tinatamad. Tayo pa yung walang oras. Kaya ka lang magsusugid pag may kailangan ka na talaga. Pero ito po yung isang bagay na magandang makita natin. Masugid ba tayo sa pagsunod sa Panginoong Diyos? Dito, aanyanahan ng Panginoon yung mga tao na magnilay. Kasi yung kasugiran natin sa Panginoon at ang katamaran natin sa pananampalataya, magkaugnay po yun. Pwedeng masugid ka, bakit? Kasi may dahilan. At tatama rin ka, bakit? Kasi meron ding dahilan. At pareho lang yun. Kaya napakahalaga kung bakit tayo masugid sa pananampalataya. Napakahalaga na dapat alam natin bakit nga ba hinahanap natin at hinahangad ang Diyos. Dito, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hinahanap niyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita niyo, kundi dahil sa nakakain kayo at nabusog. Pag sinuri po natin yung ating sarili, ba tayo masugid? Ba tayo nagdadasal? Ba't natin hinahanap ang Panginoon? Bakit tayo lumalapit sa Kanya? Sabi ng Panginoon, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Yung pong kababalaghan ng Panginoon, hindi siya gumawa ng kababalaghan para sundan siya. Ngayon, uso-uso po yan eh. Gumagawa ka ng vlog para ano? Para sundan ka. Kaya kahit anong pakulo, gagawain mo. Kahit anong pagpapakyut, gagawain mo. Kahit anong pagmamakaawa, gagawain mo. Matiyak mo lang na yung mga sumusunod sa'yo, nagtsatsaga talaga. Sundan ka. Kasi magaling ka dun sa mga ginagawa mo. Ang Panginoon, walang hihigit sa kagalingan ng Panginoon. Ang ginawa niya, mga himala. Pero ginawa niya yon hindi upang hangaan siya. Ginawa niya yon hindi lang para sundan lang siya dahil naaliw sila. Natuwa sila. Nabusog sila. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ang mga himala ginawa po hindi para magpa-impress o gumawa lang ng basta followers. Sabi nga ng Panginoon, kahit sa mga bato, pwedeng gumawa ng anak ng Diyos, ang Diyos kung gusto niya. Ang mga himala ng Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, pinauunawa sa atin, tanda, signs. At yung mga tanda na yan, saan dinadala ang tao? Sa pananampalataya sa Diyos. Sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yun po yung paroonan. Hindi ka nagsisimba kasi malamig sa ating parokya. Pag linggo, kasi pag ordinaryong araw, patay po aircon. Hindi ka nagsisimba kasi, ay, naaaliw ako doon sa pari. Di ba? Minsan ganun. Marami kasing joke, di ba? Minsan may mga ganun eh. O kaya kilala ko, o kaya kaibigan ko. Pag nagpupunta kayo sa simbahan at ang pinupuntahan niyo po kami, bigo po kami sa misyon namin. Kasi ang misyon ng bawat isa sa atin, lalong higit namin mga pari, ilapit tayo sa Diyos. Kaya hindi nakadepende yung pananampalataya mo sa tao, sa Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoon ang talagang dapat nating hangarin sa ating buhay.
Kaya ito po yung sabi ng Panginoon. Lumalapit kayo hindi dahil sa pananampalataya. Lumalapit kayo kasi nabusog kayo, nasiyahan kayo, nakamit nyo yung gusto nyo. Kaya nga sa panahon natin, yan po yung prosperity gospel. Akala mo, lumalapit ka sa Panginoon, nagdadasal ka. Pero nagdadasal ka lang pala kasi gusto mo ng kapakinabangan. Nagbabasa ka pala ng Bible, hindi dahil gusto mo makilala ang Diyos kasi gusto mo ma-bless, gusto mo yumaman, gusto mo guminhawa, gusto mo kasi yung lahat ng gusto mo mapasayo. Hindi si Jesus. Kaya pag dumating yung pagsubok, pag dumating yung sakit, pag dumating yung paghihirap, anong klaseng Diyos ka? Kaya ngayon yung reklamo ng mga Hudyo sa lumang tipan. Inalis mo kami sa Ehipto, tapos iiwanan mo lang pala kami rito sa gitna ng ilang para magutom, para mamatay. Pero anong pinaunawa ng Diyos sa mga Israelita? Nagpadala siya ng pugo sa tamang panahon. Nagpadala siya ng mana, pagkain araw-araw. Kung isipin po natin, ang buhay ngayon napaka-komplikado. Hindi dahil kulang ng pagkain o kulang ng inumin. Ang buhay natin ngayon komplikado kasi napakarami nating created needs. At yung created needs na yan, yan yung nagpapahirap ng buhay natin. Yan yung nagpapahirap ng buhay natin. Kaya nga sabi po rito ng Panginoon, gumawa kayo, hindi para magkaroon ng pagkain nasisira, kundi para magkaroon ng pagkain hindi nasisira. Sa mundo po kasi ngayon, yan yung bitag na kinalalagyan ng bawat isa sa atin. Na ang hinahangad natin ay yung mga material na bagay. At nakakalimutan natin na ang pinakamahalaga sa ating pagdadasal, hindi yung makamit natin yung material na bagay, hindi yung tayo mabusog, hindi yung tayo gumaling, hindi yung tayo humabang buhay. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang laging sumaatin ang Panginoong Hesukristo. Yun ang pagkaing tunay na nagbibigay buhay. Nangyayari po kasi sa buhay natin, hinahanap natin yung mga bagay na sa tingin natin masarap o mahusay sa ating buhay. At di natin namamalayan yung mga bagay na yan na gugugulan natin ng ating buhay, yan mismo yung sisira sa atin. Diba? Gusto mong mamatay ng maaga? Kumain ka ng napakasarap. Diba? Pag kumakain ka ng masarap na masarap, mamamatay ka ng maaga. Diba? Diba? Totoo po yun. Pag napakasarap ng pagkain, mamamatay ka ng maaga. Punta ka sa isang kainan, restaurant, napakasarap ng pagkain doon. Bakit? Kasi napakatamis, napakalasa, napakaalat. Sang katutak yung binudbod pag makikita mo. Eh, ang problema po doon, habang nilalagay mo yung asin na yan, habang nilalagay mo yung asukal na yan, pinapatay mo yung sarili mo. Paano ka naging diabetic? Sabihin nila, Father, nasa dugo po eh. Totoo po yun. Pero walang bagay na hindi nasisimulan o natututunan mula sa maliit. Nagsisimula yan sa paano ka maglagay ng asukal. Maglalagay ka ng konti, sasabihin mo, ay kulang, dadagdagan ka pa sa kutsarita. Hanggang sa bandang huli, makita mo yung taste buds mo, umadjust ng umadjust, at ang gusto mo, matamis na matamis. Tapos napakatamis na sa iba sa'yo, matabang pa. Ganun din sa alat. Yung iba, ang gusto, lahat ng pagkain may patis. Kahit naman maalat na yung pagkain. Tapos, hindi, kulang pa sa alat eh. Lalagyan pa niya ng alat. Kaya nga, di ba, meron iba kung magluto maalat. Sabihin mo, ang alat naman ng luto mo. Eh, paano kasi yung panlasa niya? Nasanay na dun sa maalat. Nasanay na dun sa matamis. At habang iniinom mo,
Pansinin niyo po yan. Pag umiinom kayo ng mga, lalo na yung, basta soft drinks. Akala mo sa una, masarap pag kumakain kasi pag kino-commercial, gano'n. Pero pansinin niyo po, habang iniinom mo, habang napakalamig, lalo kang uhaw na uhaw. Yun yung ginagawa sa atin. At habang binibigay mo lahat yung mga sarili mo sa bagay na yan, sinisira mo sa katawan. Hindi lang po sa katawan, pagdating sa buhay. Kung papansinin niyo, ang pinakamahirap na kahirapan na dumating sa isang tao, sabi po na isa nabasa kong reflection, hindi yung maging mahirap ka. Mahirap kasi na maging mahirap. Pero sabi nga ng iba, sanayan lang. Pero ang tunay na napakahirap, yung mayaman ka na, hindi mo alam kung kailan ka titigil. Ang pakiramdam mo, mahirap ka pa din. Kaya pasinin niyo po, di ba? Yung mga taong magnanakaw. Nagnakaw na ng pera. Ba't hindi tumitigil sa pagnanakaw? Yung ninanakaw, ang dami na na-hold up. Hindi lang yung mga hold up, yung talagang magnanakaw, di ba? Kinarir na yung pagnanakaw, di ba? Pamilya na sila na nagnanakaw. Hindi pa rin tumitigil. Walang kasiyahan. At di mo namamalayan yung pagiging gahama na yan, yung pagiging materyoso na yan. Yung mga bagay na yan na sa una iniisip mo, maganda yung layunin mo para naman sa pamilya ko para naman sa mga pangarap ko. Lahat, hinangad mo, bahay, kotse, kabuhayan, material na bagay, ambisyon, lahat. Lahat ng yan, iniisip mo, yan yung magbibigay sa'yo ng buhay. Sabi nga po doon sa isang kanta nung araw, lahat, kotse, magandang bahay, magandang babae, magandang asawa, marami mga anak, kabuhayan, lahat. Lahat, hinangad. Pero ang nakalimutan, ang Diyos. May title po, may kanta dating ganun Nakakalimutan ang Diyos. Parang rap po yun, dire-diretso. Anong gusto mo? Ito. Nakakalimutan ang Diyos. Yun po yung pinakamahirap. Kaya sa bandang huli, pagkaraan na makamal mo lahat, saka ka magsisisi para saan lahat. Kasi dadating yung punto, hindi mo madudugtungan yung buhay mo. At saka ka manghihinayang na para saan lahat. Dahil ang magbibigay lang talaga ng tunay na lasa, ang magbibigay lang talaga ng tunay na buhay, kahulugan, ang Diyos. Nalala ko po nung nag-aaral kami, may isang short story na nabasa namin. Sinulat ni Leo Tolstoy. Ang title po nung short story ay How Much Land Does a Man Need? Kasi nung araw, ang kayamanan sinusukat sa lupa. How much land does a man need? Isa pong Russian writer, si Leo Tolstoy. At doon sa kwento na yon, si Pahom, yun po yung pangalan ng protagonist, ng lead character. Talagang gustong-gusto niya yumaman. Nakarating siya doon sa isang lugar na yung mga Bashkirs, napakaraming lupa, baliwala sa kanila. So sabi niya, pwede po ba akong magkaroon ng lupa dito sa lugar niyo? Sabi nung mga Bashkirs, okay. Sabi ng chieftain, walang problema. So ano po kailangan kong gawin? Sabi niya, basta lakaran mo yung pwede mong lakaran at makababalik ka dito sa pinagmulan, lahat na nalakaran mo, nilagyan mo ng muhon, iyo. Ilang araw, ganun lang po yung lupa, tinuturo lang, inunguso Walang problema, di pinapansin. Ganun yung noong araw. So sabi niya ba, mumuhunan ko lang lahat, akin na. So, isang araw lang, basta isang araw, kung ano yung mararating mo, mamuhunan mo, magbalik mo, iyo. Pero dahil si Pahom, hindi niya alam kung paano tumigil. Nung gabi pa lang, excited na excited siya, nanaginip siya.
Naginip siya na mamamatay siya doon sa ginagawa niya at tinatawanan lang siya ng tao. Hindi niya pinansin. Pagising ng umaga, tirik na araw, nagsimula na siyang magmuhon. Nung bandang kalagitnaan ng tanghali, napakainit, may nararamdaman siya, hindi niya pinansin. Sayang naman, nasa kalagitnaan na ako. Nasa kalagitnaan ng ganyan, iniisip niya, pabalik ako. Kaya, hindi. Lalayuan ko pa para mas marami kong marating. So sinagad niya na sinagad, yung maghapon na yon. Hanggang nung bago lumubog yung araw, halos di na siya umabot. Sisinghal-singhal na doon sa may dulo. At nung nandun na sa may dulong ganyan na talagang hapong-hapon na siyang ganyan, gusto niyang marating pa rin yung pinagmulan niya. Sabi nung mga baskers, nandito kami sa taas eh. Nandito pa yung araw, tanong pa namin. Oh, sige, sumigi ka pa. Sumigi pa siya. Yan. At narating niya po yung dulo. Kaya lang parang laro, yung last 1 minute na yon, last 1 minute na pala. Kaya pagdating niya doon sa tuktok na ganon, pag tigil niya doon, namatay. Inatake siya, namatay siya sa sobrang pagod, sa sobrang patig. Tapos ang sabi nung mga baskers doon sa dulo, sayang, parating pa naman, no? Dami-dami niyang nagawa, nalibot. Sa dulo ng kwento, tatanungin, how much land does a man need? 6/2. Yun lang yung lupang kailangan niya nung huli. 6 feet by 2. Hindi ba sa bandang huli? Pag namatay ka, kay mayaman ka o mahirap ka, hindi naman social yung mga uod na kakain sa iyo. Yun din yung paglilibingan mo. Sinasabi ko sa inyo, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain na sisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira. Hindi po yun madali. Nasabihin ng Panginoon, manalig kayo sa akin na sinugo niya. Sinabi na ng Panginoon, parang sa atin, ang dami ng sermon natin na narinig. Alam natin ang banal na kasulatan. Pero ano po yung tanong pa rin ng mga tao? Ano po kababalaghang ipapakita nyo sa amin? Hindi maiwasan po, laging nandun. Laging aagawin at aagawin sa puso natin ang Panginoon. Kaya nga po sa dulo, didiretsahin pa rin ang Panginoon. At yun ang maganda po sa Diyos. Sa buhay natin, wala sa atin magsasabi na, Father, ako po nananampalataya talaga na sa Panginoon. Hindi. Sa bawat araw ng buhay natin, kailangan patuloy nating dalisayin, linisin yung ating sarili. Para talagang makalapit tayo sa Panginoon na masabi natin sa Panginoon, Lord, Ikaw po talaga yung gusto ko. Kasi pag may sakit, sino ba hindi gustong gumaling? Pag nagugutom, sino ba talaga hindi gustong mabusog? O kapag ka nandun, wala ka ng sakit o busog ka na, hahangarin mo pa rin ba talaga ang Panginoong Diyos? Kaya sabi ng Panginoon, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin, hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin, hindi na mabubuhay kailanman. Tulungan natin ang bawat isa sa pananampalataya na maunawaan natin na napakahalaga sa buhay. Hindi lamang yung mga bagay na pinagkakaabalahanan natin araw-araw. Huwag nating makalimutan ang Diyos. Ngayon, araw po namin na mga pari, Feast Day, kasi pista po ni St. John Marie Vianney. Kapag sa araw na ito, yan, nananalangin po kayo para sa amin na mga pari. Pero saan nga ba nanggagaling ang bukasyon namin na mga pari? Ang babalikan pa rin po niyan, kayo. Kayo na aming pamilya at lalong higit, kayo na aming mga magulang.
Dahil kayo yung maglalapit sa amin sa pananampalataya. Kayo yung magtuturo sa amin na hindi lang mabusog, hindi lang magkaroon ng mga material na bagay. Pag binabalikan ko yung mama at papa ko po, pag nagdadasal kami, sabi ko nga sa inyo madalas, ang tagal magdasal na maliliit pa kami. At ang lagi sasabihin, pagdasal mo, yan, makabayad tayo sa utang, gumanda yung ating negosyo, huwag tayo magkasakit, malayo tayo sa mga masasamang loob. At pagkaraan, sasabihin ko, nadasal ko na po lahat eh. Sasabihin, pagdasal mo na gawin kang mabuting tao. Pagdasal mo na maging malapit kayo sa Diyos. At pag nandun ang hinangad natin ng Panginoong Hesukristo, hindi material na bagay, hindi yung kalakasan o kalusugan lang, hindi yung masarap o maginhawang buhay. Ang mahalaga si Kristo na nasa atin. Sabi nga po ni St. Paul, 3 lang. Pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Yun ang napakahalagang tanda na masasabi natin talagang nandun tayo sa landas patungo sa Panginoon. Na kung meron tayong handog na lakip ng kahit na ano na meron tayo sa ating buhay, ang laging paroonan ay nandun nasa sa buhay natin ang pananampalataya. Nandun na tayo nakapagbibigay ng pag-asa. Nandun na tayo nakapagpapadama talaga ng pag-ibig sa bawat isa. Nawa, lagi nating hangarin ang Panginoon. Sa ating pagdadasal, hindi tayo makukontento sa dasal kung ang hihilingin lang natin material na bagay. Ang hilingin natin ang Panginoong Hesukristo sa ating sariling buhay. At pag nangyari yun, wala na tayong ibang dadasalin o hahangarin pa.